Marami, no? Parang kulang yung 5 seconds. Actually, lahat naman tayo may problema. Pero lahat ng problema daw na nakikita natin or tinatama sa natin sa ating buhay ay bunga lamang ng fundamental na problema or bunga lang nitong tatlong to. Okay? Which is si Satan, si Satanas, ang ating separation, at ang kasalanan. Okay? Ano yung separation na tinutukoy? Ito yung nagmula doon sa God's creation. Nung tuksoin ni Satanas ang tao. Di ba kinagat nila yung prutas? Nung kinagat nila yung prutas, namatay ang espiritu ng tao. Kaya nga, di ba sabi ng tao, sabi ng Panginoon, pag kinain yung bunga, mamamatay. Pero technically, hindi namatay si Eva at Ada. Buhay pa rin naman sila. Ang tinutukoy ng Diyos doon, ang mamamatay punong pinagbabawal, doon nila na-realize na nakaubad sila. Nakaramdam sila ng hiya, which is negative. Nakaramdam sila ng takot, which is negative. At doon nagsimula lahat ng mga negatibong bagay sa mundo dahil sa tatlong ito. Okay? So dati, ibig sabihin pala, na ginawa ng tao ang mundo, ay ginawa ng Diyos ang tao at ang mundo, ang tanging gusto niya lamang ay maging perfect ang lahat. Walang negative, walang kamatayan, walang iiyak, walang manulungkot, walang pagpipighati. Pero nagbago ang ating kapalaran dahil sa tatlong to. Okay? Which is the Satan, separation, at ang kasalanan. Ano yung kasalanan? Letter C sa kasalanan, simula nung nahiwalay o namatay ang ating espiritu, nahiwalay sa Diyos. Ang ating katauhan, o ating espiritu, ay wala ng choice kundi gumawa ng kasalanan. Hindi pa na tayo naging makasalanan kasi gumagawa tayo ng kasalanan. Baliktad pa lang. Gumagawa tayo ng kasalanan kasi likas na tayong makasalanan. Wala tayong choice but to do sin. Kasi nga, yun na yung nakatatak sa espiritu natin simula na maghiwalay ang ating espiritu sa Diyos. Again, this is our fundamental problem. Pangunahing problema. Yung problema natin ngayon sa pera, problema sa anxiety, sa depression, problema sa anak, sa trabaho, bunga na lang po yan ng mga pangunahing problema. Okay, so kung wala to itong fundamental problems, yung mga problems na iniisip nyo kanina, hindi yun mag-exist. But since nag-exist itong tatlong to, meron tayong physical problem o yung visible problem na nakikita natin ngayon. Okay? So, ibig sabihin pala, para matapos yung mga problema natin ngayon sa pera, sa pangamba, sa pamilya, kailangan natin tapusin yung problema ng tatlo, yung kanina. Yung Satan, separation, and sin. Pag natapos natin yung tatlong yon, lahat ng problema mawawala na. Okay? But the sad news is, walang may kaya sa atin yan. No, not even me, not even Pastor Jai, not even the holiest person na kilala natin. Walang may kayang tumalo kay Satanas. Walang may kayang pagpabalik sa sarili natin kay God. Hindi natin kaya yun ang sarili lang natin. At hindi na natin kayang pigilan yung ating sarili to do sin. Kaya napapansin natin, di ba? Every time that we do sin, afterwards, makukonsensya tayo. Doon natin ma-realize, mali yung ginawa ko. Hindi yung tama. Kasi alam naman ng espiritu natin kung ano yung totoong gusto natin, which is to be with God. Gusto ng espiritu natin na makabalik sa Panginoon. Pero bakit tayo nakagawa ng kasalanan kahit hindi natin gusto? Because it's part of our fundamental state. Ibig sabihin yung ating kaluluwa, hindi ito nakikita natin na the spirit within us is very flawed. Maraming butas at maraming ang karamihan na dala. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan. Again, let's go back to God's design. Ang God's design, pakikita sa Genesis 1:2, which everything is perfect. Lahat maayos, lahat maganda. Pero bakit natin tinatamasa ngayon hindi magaganda? Kasi nag-iba yung ating tadhana. Hindi tadhana, hindi gusto ng Panginoon na ito yung maging tadhana natin, na maging mahirap tayo, na magkaroon tayo ng mga problema. Hindi yung gusto niya mangyari. Nangyari lang yan because nag-exist itong tatlong to. So ano nga ba yung kapalaran ng mga tao? Based sa mga following verses, ito dahil yung ating kapalaran. Bilang ang mga kaluluwa natin ay nakahiwalay sa Panginoon, ito yung ating kapalaran. Ibig sabihin, kung sa ating kapalaran, hindi natin ito matatakasan. Gawan man natin ng paraan para mapigilan yan, babalik siya at hindi natin ito may iwasan. Ang ating unang kapalaran is to become
a child of the devil. Sabi sa John 8:44, ikaw ay anak ng ama mong Diablo. Kung sino may sinasabihan ni Jesus doon, hindi lang siya yon. Lahat ng tao sa libutan. Simula nung kinagat ni Eva at Adan, yung prutas ng punong iyon, nagbago yung kanilang spiritual state. Naghiwalay sa Diyos. So si Eva, makasalanan, si Adan, naging makasalanan. Pag nag-aanak sila, automatically ang anak nila ay makasalanan. Pag ang aso at ang aso nagkaanak, ano ang kalalabasan? Aso din, di ba? Kapag ang pusa at pusa nag-anak, ang kalalabasan, pusa din. So same with human. Nanay na makasalanan, tatay na makasalanan, nagkaroon ng anak. Anong kalalabasan? Makasalanan. Even baby. Kahit di pa siya nakakapag-isip, nasa espiritu na ng baby na maging makasalanan. No? Parang sounds irrational. Pero napapatunayan naman din sa mga actions ng baby. Baka hindi sila nakakapag-isip, kapag nakakaramdam sila ng hindi maganda sa katawan nila, iiyak yan ng iiyak na malakas. Kapag wala na silang masipsip na gatas sa nanay nila, nangangagat. Di ba? Nakikita niyo lumalabas agad sa baby yung state nila na bilang makasalanan kahit hindi na naiisip yun. Sabihin, we are designed to sin. Bakit? Kasi yung tatay natin makasalanan eh. Sino ba yung mga tatay natin? Ang devil. Yun na yung ating tadhana. At dahil anak na tayo ng devil, hindi natin mapipigilan na mag-idol worship. Ano yun? In Tagalog, magkaroon at sumamba sa Diyos, Diyosa. Dati, pag nakakarinig ako ng salitang Diyos, Diyosan, ang naiisip ko ay mga santo. Yung mga santo na dinidisplay, yung mga gawa sa kahoy, o kaya yung mga ribulto nila Buddha, akala ko yun na yung Diyos Diyosan. Which is totoo. They are part of idols. Kasama sila sa mga Diyos Diyosan ng mundo. Pero hindi lang pala yun. Okay, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 2, lahat na pinapahalagaan natin, bukod sa Panginoon, they become our idol. Okay? Papasin natin yung sarili natin. Lagi natin sinusunod kung ano yung gusto natin. Hanggang hindi natin namamalayan yung sarili na panahanda natin, yung Diyos ng buhay natin. Yung iba naman, nagkaroon ng girlfriend, nagkaroon ng boyfriend. Yung buhay niya, nakadepende na doon sa partner niya. Hindi ko kaya mawawala ka, mamamatay talaga ako. Diba, minsan nabibitawan yung mga ganun salita, mamamatay ako kung nawala ako, hindi ko kabayanin. Kung may mga ganon. Which is totoo naman, para sa kanila, pag nawala yung taong yon, mamamatay din yung kanyang sarili. Para technically, mamamatay yung emosyon niya. Bakit? Kasi nga, naging Diyos na yung taong yun. Okay? So, pwede daw pala yun, na maging Diyos-Diyosa natin, even tao na mahal natin. So, sa mga tao, sino ba yung pinaka-possible nating sambahin? Pwede yung asawa natin, kapag siya na yung mas mahalaga over everything. Pwede yung anak natin, kapag sila na yung mas mahalaga over everything, kahit pa sa Diyos yan, mas mahalaga yung anak ko. They can become our idol. Ano pa? Pera. Iyan ang pinakamalaking sandata ng kaaway. Natambahin natin ang pera. Papasin natin may mga tao, minsan tayo na mismo na sobrang alala tayo kasi wala tayong pera. Parang lahat ng emosyon natin apektado kapag wala tayong pera. Ba, may akong kilalang ganyan eh. Ako minsan ganun din ako eh. Malungkot ako kasi wala akong pera. Kung may pera ako, kung saya-saya ako. Di ba, parang yun na lang yung nagdidikta ng emosyon ko. Because it becomes our idol. And we cannot prevent that. Again, masama siya in nature, pero wala tayong pagagawa but to fall under this. Bakit? Kasi kapananan na natin siya. Hindi natin matatakasan yan. Magkakaroon talaga tayo ng Diyos-Diyosan sa buhay natin because we are separated from the Spirit of the Lord. Kaya kasi nyo, kahit yung mga dati po, no, yung mga anito-anito, ano tawag doon? Yung mga katutubo natin, na mga ita dati, yung mga taong tabon, sabi niya, ang sinasamba nila, mga bato, sumasamba sa puno, sinasamba yung araw, sinasamba yung buwan. Kasi nga, yung espiritu natin, ng tao, laging naghahanap yan ng someone na masasamba. Kasi yung espiritu natin, gusto makabalik nga yun sa espiritu ng Diyos. At dahil tayo mga tao, hindi natin alam kung sino yung sambahin, ano ba yung talagang tamang sambahin, kung ano ang naging pinagsasamba natin. At dahil meron nga tayong idol worship, magkakaroon pa yan ng next problem. Magkakaroon pa yan ng next problem, which is the mental problems or yung ating mga affliction sa pag-iisip.
Tinutukoy pa dito yung mga baliw lang, yung mga may saltek, hindi po. Lahat naman tayo nakakaranas ng pag-aalala. Lahat tayo nakakaranas ng anxiety, pagbabalisa, lungkot. They're all part of mental problems. Ibig sabihin, lahat ng problema that involves our thinking, they are all mental problems. Lahat tayo meron ganyan at araw-araw tayong binibisita niyan. Kapag nalulungkot tayo, nababalisa, nangangamba, nag-worry, they are all part of mental problems. Dahil meron tayong mental afflictions or mental problems, nanganganak siya. Ano yung naging anak niya? Nanganganak siya ng physical problems. Yung physical problems na yan sa Acts 8:48, yun nasa Acts 8:44, 4 to 8, istorya ng isang tao sa Bible na pinagaling siya. Sabihin, pinagaling siya kasi meron siyang something na kapansanan sa katawan. Pero ang dahilan daw noon dahil merong demonyo na nasa kanya. Merong evil spirit na nasa kanya. So nakikita po ninyo, ang daming anak ng dahilan dahil nga tayo ay child of the devil. Parang nakakatakot marinig. At parang nakakabalisa at pakinggan that we are child of devil. Pero we cannot do something about it kasi nasa Bible po yan. Baka magugulat tayo, bakit yun yung tinuturo sa unahan? Bakit anak daw tayo ng demonyo? Pero hindi po ito galing sa akin. Ito po ay galing sa Bible. Nasa verses po yan. You may check your Bibles if you want to verify. Pero yan po talaga yan. So yung mga physical problems na nakikita natin, ito na yung visible. Sabihin, ito na yung problema nakikita ng mata natin. No? Yung nagkakasugat tayo, kahirapan mismo natin. Yung pagkakaroon natin ng sakit. They are all physical problems. Ibig sabihin pala, yung mga problema natin na nakikita, hindi pala talaga sila yung totoong problema. Kasi anak na lang sila nung pinaka-ugat na problema, which is yung tatlong S na ipinakita natin kanina. Okay, next. Ito yung para sa akin, ito yung pinaka-sad news. The afterlife problems. In Luke chapter 16, verses 19 to 31, kung babasahin po natin yan. Nakasulat siya sa Bible na isang beses lang mamamatay ang tao at tayo ay kakatulad. At bilang mga anak ng Diablo, hindi tayo pwede sa langit. At ang ating destinasyon ay impyerno. Ako ba, nung nalaman ko to, sabi ko, grabe kumilos si Satanas. Bakit? Kasi ipinapakala ni Satanas sa buong mundo na basta mabait ka, langit ka. Diba? Ganun ang iniisip natin eh. Uy, ikaw, huwag kang mga away. Mag-impyerno ka talaga. Good morning. Diba? Yun ang pinapakalat ng kaaway, ng paniwalaan ng mundo. Na kailangan lang natin maging mabait and then we will go to heaven, which is a very big lie. Hindi po yan totoo. No? Masarap na siya pakinggan na parang totoo. Pero si Satanas ang may gusto na yun ang ipakalat. Na mapigilan tayo na makita kung ano yung totoong sinasabi ng Bible. So, kinugulo niya. So, all humankind, lahat ng tao, kahit ba sobrang bait niyan, wala sang choice kundi pumunta sa impyerno when he dies. Hindi lang sila. Kasama po tayo ito. It's our destiny to be in hell after we die. Kasi nga, makasalanan po tayo. Sabi nga, ang langit, isa lang naman ang ticket niyan. Kailangan lang perfect tayo. Kahit meron kang bitbit na 3 million na ginawang mabuti, basta may bitbit ka na isang kasalanan, disqualified ka agad sa langit. You have to be perfect to be able to enter the kingdom of God. So technically, walang makakapunta sa langit kasi lahat tayo may kasalanan, kahit isa lang yan. We all fell short of the glory of God. And then next is the generational curse. Hindi lang natin nakita. Ayan. Kikita nyo, kumikil si Stagas. Diba naniniwala tayo na kapag nakita tayo ng limbahan? Parang yung talat dito. Pero it's a lie. Isa rin yan sa gusto paniwalaan ng kaaway na ang demonyo hindi kaya pumasok ng simbahan. Kaya. The devil is a spiritual entity. Espiritu siya. At kaya niya tayong guluhin dito sa loob. At kumikilos siya ngayon. Hikita po ninyo. Kasi ayaw nyo malaman natin kung ano nga ba yung katotohanan.
Next is generational curse. Ibig sabihin tayo, meron lang tayong sumpa na naipapasa-pasa. Sabi sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5, pinaparusahan doon ng Diyos ang mga tao at ang kanyang salinlahi. Sa ika-4 at ika-5, salinlahi. Ibig sabihin, yung kasalanan pala na ipapasa. Totoo naman talaga. Bakit? Kung hindi naman nagkasala si Eva at Adan, hindi natin ito mararanasan. Diba? Ibig sabihin na ipapasa. Ano pa ibang confirmation? Papansin po ba ninyo, kahit sabihin kayo sa paligid or even in your family line, sa pamilya po natin, may napapansin ba kayo na ipapasa? Bukod sa kamukha, di ba, nanay, tatay, kung nagkaanak yan, pwedeng kamukha ng nanay, pwedeng kamukha ng tatay, huwag lang kamukha ng kumpare, nakakatakot yun. Pag kamukha ni nanay, saka kamukha ni tatay, naman ang itsura. Di ba? Pero more than the physical na aspeto, na namamana din, napapansin nyo ba, namamana din ng mga bakit mga ugali natin eh. Di ba? Kapag yung tatay, napaka mapagbigay, ay yung bata mapagbigay din. Eh yung nanay, maldita. Yung anak, maldita din. Na ipapasa siya. Hindi dahil sa nakukonquer yun ng bata, kundi nga we are under a curse. Nasa ilalim tayo ng sumpa. At hindi natin yung mapipigilan because that is our destiny. Kaya sabi nga dito, trap in. Wala. Sige, kahit po yun nandito na lang. Nakatrap daw tayo, ibig sabihin, nabihag tayo ng destiny natin at wala tayong magagawa para takasan yan. Isipin natin nasa isang balon tayo na napakalalim na wala tayong magagawa kundi to stay there until na may tumating na someone para mag-rescue sa atin. Doon lang tayo makakatakas. At ito daw na 5, 6, ang ating destiny. Yun, ang patutunguhan ng lahat ng tao. You go outside, yun ang pupuntahan nila. Nakakita ng mga tao dyan. Every person in the world na makita natin, ito ang destiny nating lahat. But, hindi naman ganon, hindi masama ang Diyos. He loves us very much. Sa Genesis pa lang, na nakita niya, actually, ang Diyos, di ba, all-knowing naman siya. Alam niya naman ginagawa niya pa lang yung earth. Alam niya na yung ending niya. Alam niya na may magkakasala. Ginagawa niya pala yung earth, kilala niya na tayong lahat. Alam niya na, ginagawa niya pala yung earth, alam niya na agad sino yung mga aakyat ng langit. Isa sa mga sinasabi ni Satanas sa mundo na lahat daw mapupunta ng langit. Nung bata ako, yun din ang alam ko. Kasi sabi ng mundo na whether you do good or bad, pag namatay ka, langit ang pupuntahan. No? Which is hindi yung totoo. Even the Bible says, madaming espiritu ang itatapon sa dagat-dagat ng apoy at impyerno. Yun ang katotohanan. Ayaw lang makita ng Satan na malaman natin yun. Para nga, hindi natin malaman kung ano yung talagang requirement for us to go to heaven. Kasi meron naman talaga. No? Kaya, ipinadala si Jesus. Okay, next slide po. Tapos tayo sa F. Yeah, next. Yeah, Jesus as the Christ solved our fundamental problems. Noong Genesis pala, nakita na ng Diyos, Ama, na ang tao malalaglag sa kasalanan at papalya. Kaya umpisa pa lang, ginawa niya agad ang solusyon. Kailangan magpadala ng isang magliligtas sa mga tao. Kaya nga sa Bible, makikita sa Jeremiah, sa Isaiah, they prophesize. Nagsasabi sila na mayroon darating na tagapagligtas natin lahat. No, kailangan lang natin makinig, kailangan natin tumalima sa ating Diyos kasi walang makakaakit ng kalangitan. May darating at ito yung mga requirement niya. So Old Testament, nandoon ang mga requirements kung ano ang requirement ng darating na Kristo. Okay, ano yung ibig sabihin ng Kristo? May darating tayong tagapagligtas. Siya ang Kristo natin, o siya yung tagapagligtas natin. Pero during that time, hindi nila alam kung sino. So hinahanap pa rin nila. Hinahanap nila ng matagal kung sino may darating na tagapagligtas. Until dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus, siya lang ang nakapag-check sa lahat ng qualifications to become a Christ. Bakit? Sabi ko sa Genesis, nasa Genesis pa lang, nung pinaparusahan or pinapagalitan ng Diyos yung ahas, si Satanas naman talaga, sinabi pa lang doon na, I will put enmity in your sons at yung anak mo at yung anak ng tao ay mag-aaway. Ano yung sinasabi mag-aaway?
Umpisa pa lang, andun na pala si Jesus. Genesis pa lang, andoon na si Jesus. Pag-aawayin daw yung anak ng demonyo at anak ng tao. Sino yung anak ng tao na tinatawag? Actually, sa Bible translation, ang sabi lang doon, anak ng babae. Anak ng babae. Kung babasa natin yung Bible, kasi pala yung tinutukoy ng anak ng babae, tinutukoy doon si Jesus. Bakit anak ng babae lang at hindi anak ng lalaki? Alam naman po natin na lahat na si Jesus ay pinanganak ni Maria. Si Maria talaga ay, kung nabuntis siya, sabihin sa kanya talaga nanggaling ang laman ni Jesus. Pero alam natin na siya ay virgin. Technically, hindi niya biological father si Joseph. Bakit kailangan ganon? Pwede naman na mag-asawa sila tapos nabuo talaga nila si Jesus. Pero bakit hindi pwedeng ganon? Bakit? Kapag kapag si Maria at si Jose ay nakabuo kay Jesus, pareha silang makasalanan. And that will make Jesus sinful as well. At hindi pwedeng maging makasalanan yung tagapagligtas natin. Bakit? Paano tayo ililigtas ng makasalanan din? Parehas lang tayo. Kaya kailangan dumating si Jesus dito sa sanlibutan bilang tao at Diyos. Nanay niya, si Maria na tao. Tatay niya, ang Diyos Ama. Technically, He is 100% God and 100% man. Kailangan niya maging Diyos para perfect siya at maligtas siya tayo. Kailangan niya maging tao kasi tao yung mga ililigtas niya. At ito yung good news. Sinolve niya tayo ng ating fundamental problems. Kung babalik tayo kanina, sabi natin, tatlo lang naman ang pinakaugat ng problema nating lahat. The sin, separation, and then Satan. Tatlo lang yan. Yung problema natin iniisip ngayon, hindi, pag tinrace natin yan, dito lang yan pupunta sa kategory na yan. Yan lang yun. So, ang kailangan gawin, we have to tear this down. Kailangan patumbayin to at pag-ibahin to. But we cannot do that ourselves. Walang taong may kaya magpabagsak ng tatlo yan. And Jesus, nung dumating siya sa mundo, as being the Christ, yan ang kanyang niresolba. Hindi dumating si Jesus dito para resolbahin yung problema natin sa pera. Kung dumating si Jesus dito para resolvehin yung problema natin sa pera, hindi yung mga mayayaman, hindi na siya kailangan. Kung dumating dito si Jesus para lang resolvehin yung problema mo sa sakit sa katawan, hindi yung mga taong walang sakit, hindi na siya kailangan. Dumating si Jesus dito para sirain itong tatlong to. Kasi lahat ng tao, mayaman, mahirap, bata o matanda, mayroong ganito. Nakatatak lang po yan sa ating espiritu. Sabi niya doon sa isang verse, sinira na ni Jesus ang gawa ni Satanas in this verse. Sabi sa 1 John 3:8, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Alam po dati, nakikita nyo may share lang ako. Dati, matagal na po ako nag-share ng gospel, even sa mga youth, sa mga kakilala ko. Pero hindi ito yung sinasabi ko. Nakikita ko na dati, kahit na meron akong desire to share the gospel, ginugulo pala ni Satan kung ano yung sinishare ko na hindi accurate or hindi tama. No? Ang sinasabi ko dati, alam mo bang pinadala si Lord dito? Kasi nga gusto niyang kasama ka sa langit. Ayaw niya hindi ka kasama. Which totoo naman, pero hindi yun yung pinakadahilan. Dumating si Jesus dito para sirain ang tatlong to. Para sirain si Satanas, ang separation natin, and then the sin. Next verse, sabi naman sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi nga kanina, di ba, our spirit is separated from God. At ang kailangan natin, makabalik doon. Kasi nga, separated tayo. Kaya pala sinabi ni Jesus, no, dati pa natin yung one way, na you are the way, the truth, and the life. Ano yung sabihin ng way? No, yun pala. Siya talaga yung daan natin para makabalik tayo. Actually, iniisip natin, ano bang daan nun? Saan ba yung kalsadang papunta yung way na yan? Yun pala, yun yung way natin para makabalik yung spirit natin kay God. O sa ating Diyos, Ama. At si Jesus lamang yung tanging daan. So, He solved our problem in separation. The next, niresolbahan din ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, ang ating problema sa kasalanan. Sabi sa Roma 8:2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu, nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kasi nga, bihag tayo ng tatlong to eh. Pero sabi dito, sa pamamagitan
ng ating pakikisakay ni Kristo Jesus, malaya na tayo from our sin and death. Sabi, nakikita ng Diyos naman dati na itong tatlong problema to na magiging problema ng lahat ng tao sa sanlibutan, hindi nila kaya resolbahin. Kaya kailangan ng someone, kailangan ng isang ipapadala para mag-rescue sa kanila. Pero sabi ko nga po kanina, ating destiny, hindi natin matatakasan. Parang tayo nasa isang malalim na balon na imposible sa ating makalabas until may dumating sa atin para i-rescue tayong lahat. Ating dumating na yon na pinadala to rescue us in the Christ. And His name is Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Amen. Yun na naman yung gusto ng Panginoon na paniwalaan natin that Jesus was here and is currently here to become the Christ. Ano yung kailangan natin gawin? We just have to believe. We have to believe and have faith and accept Jesus as our Savior and our Christ. Yan lang naman yun. Noong nakanang araw po may sinashare ako ng gospel. Sinabi ko, wala tayong dahilan para makakit ng langit. Kasi lahat naman tayong makasalanan. So, ang kailangan natin gawin, ito, maniwala, manampalataya kay Kristo Jesus. Tapos nasabi sa akin yung sinesharean ko, kaibigan ko po siya, sabi niya, actually kahit di naman ako nagsisimba, naniniwala naman ako sa Diyos. Yun yung pinangahawakan niya. Kaya kung namatay daw siya, he will go to heaven. At isa yon sa mga gustong paniwalaan natin according kay Satanas. Gusto ni Satanas na paniwalaan natin na basta kilala natin si Jesus, pupunta na tayo ng langit, which is not true. Bakit? Kahit si Satanas, kilala niya si Jesus. Kahit si Satanas, kilala niya yung Diyos Ama. Baka mas kilala niya pa yun kaysa sa atin. So, anong pagkakaiba natin kung kilala na natin siya? Ang hindi kayang gawin ng kalaban ay manampalataya. Alam ko ba yung sabihin ng manampalataya? Iba pala ang ibig sabihin ng maniwala at manampalataya. When we say manampalataya, yung tinatawag natin faith in English. Faith. Sabi sa Hebrews 11 chapter 1, malalaman daw natin ating panampalataya kung kaya nating maniwala sa isang bagay na hindi nakikita. Kung sabihin ko na may piano dito, lahat ng tao maniniwala. No? Kahit sino pa, kahit pa yung mga walang Diyos, lahat sila maniniwala kung sinabi mo may piano dito. Bakit? Kasi nakikita nila. Diba? Visible yan eh. Diba? Lahat na nakikita natin, paniniwalaan na nag-exist. Pero pag sinabi ko na dito, mayroong nakatayo, hindi lahat maniniwala. Ang kaya lang maniwala doon ay yung mga kaya manampalataya. For those who can believe to something na hindi nakikita ng ating mata. Kaya napapansin po ninyo, ang Espiritu, nagpapakita, ang Diyos ay Espiritu. Tanong ko dati, kung ganon, kung ang mga tao pala ay naniniwala sa kasabihan to see is to believe, di ba? Pag nakita ko, tsaka lang ako maniniwala, bakit hindi na lang magpakita si Lord ngayon? Pwede nyo namang gawin. Di ba? Kapangyarihan siya eh. Pwede nga siya lumitaw ngayon sa harapan natin. Pwede siya lumitaw sa lahat ng tao, sa kahit saan man, para patunayan na totoo siya. Di ba? Pero ang tanong, hindi na yung pananampalataya. Di ba? Kasi naniniwala na tayo. Kasi nakita na natin. No? But our faith is being tested and being assured kapag naniniwala tayo sa something or someone na hindi natin nakikita. Kaya tayo lahat, we call it a faith because we believe and we have faith in something na hindi naman talaga natin nakita. Wala pa nakakita kay Jesus dito. Hindi pa natin nakikita ang Ama. Even yung mga karakter sa Bible na lagi natin pinag-uusapan, hindi pa natin sila nakikita. Pero naniniwala tayo. At iyon ay biyaya. Hindi dahil sa matalino tayo kaya naniniwala tayo. Binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon para maniwala. Diba? May mga tao na kahit sa matalino, hindi sila maniniwala. Bakit hindi sila nabiyayaan? So that's how blessed we are. Para bigyan ng Panginoon ng utak na kayang maniwala sa bagay na yon. Next po, ayan sabi dito sa verse na to, in John 3:16, ang heart of the Bible, anyone who believes in Jesus as the Christ, he will gain and he will have eternal life. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nga sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya, hindi upang ang sino mang maniwala,
mas malalim ang sampalataya. Upang ang sino bang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. So all those who have faith in Jesus, sila na yung maliligtas. So iba yung taong naniniwala sa Diyos at iba yung taong may pananampalataya sa Diyos. Okay? Next po. Our destiny changes because our spirits are with God again and became God's children. Nung mga araw na tayo ay tumanggap sa Panginoon, no? Balik muna ako sa story na sinel ko gaano karaan na aking kaibigan. So, nung sinabi ko, yun ang kailangan natin gawin. Kailangan natin maniwala, kailangan natin manampalataya. So, ano ang kailangan gawin? Sige, let's pray tayo ngayon. And then, syempre, kinight ko muna siya kung paano mag-pray. That we pray, Lord, sorry for my sins. Sorry na naging makasalanan ako. I admit it. I repent. And then, now, I believe in Jesus. I believe, I put my trust in Him. At naniniwala ako na siya yung pinadala mong tagapagligtas. And after that prayer, that's a confession. Ikinonfess niya na ng kasalanan siya, kailangan niya tagapagligtas, at naniniwala sa nananampalataya na si Jesus yung tagapagligtas na pwede makapagligtas sa kanya. That's it. Sabi ko, tinanong ko agad siya, madali o mahirap? Madali. Diba yun ang pala yun? Hindi mo pala kailangan gumawa ng 3 million o 100 kahit 50 lang na mabuting bagay para umakit ng langit. Ang kailangan mo lang manampalataya kahit makasalanan ka, mapupunta ka ng langit. Kaya siya tinawag na good news. Kaya siya tinawag na gospel. Kaya siya tinawag na magandang balita kasi ang dali na tumanggap sa Panginoon. And that is a very good news for those who have faith in Him. Ngayon, yung pinakita natin kanina na destiny natin maging child of devil, hanggang sa magkaroon tayo ng kamatayan at pupunta sa impyerno, napipigilan yon. Siyempre, ayaw naman natin ma-experience yun di ba? Yung mental problem, physical problem, tapos yung idol worship, nagagawa pa rin natin yan. No? Pero kapag nanampalataya na kay Jesus, o nanampalataya na tayo kay Jesus, ang hindi na doon matutuloy ay yung ating pagpunta sa impyerno. Mapipigilan ang ating kapalaran na mapunta sa kapahamakan. May share ko kayo sa story, nabasa ko siya sa libro. Sa South Korea kasi hindi po Catholicism ang pinakasikat na religion. Ang pinakasikat sa kanila na religion ay shamanism. Yung mga nanguhula, mga fortune teller. Kaya pag pumunta sa Korea, ang dami doon mga manguhula, even sa mga kalsada. May isang tao na nagulat siya, bigla siya pinuntahan ng nanay niya. May asawa ni Kuto Bigla siya pinuntahan ng nanay niya, tapos sinabi, umiiyak ka nanay niya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero ayaw ko man itong sabihin, pero kailangan kong sabihin, kailangan ko itong malaman. Umiiyak siya. Sabi nung anak, ano ba yun ma? Ano ba gusto mo sabihin sa akin? Sabi ng nanay, di ba alam mo naman na taon-taon lumalapit ako sa isang shaman, sa isang manghuhula. At isa sa manghuhula niya, ngayon, nung tinanong ko siya tungkol sa'yo, sabi niya, mamamatay ka sa September. Kinabahan siya. Bakit? Kasi yung manghuhula na yon na lagi pinupunta ng nanay niya, isa yun sa pinakasikat na manghuhula sa Korea. Isa siya sa pinakasikat na shaman. Bakit siya sumikat? Kasi almost all of the prediction na binibigay niya nagkakatotoo. Kaya siya sumikat. Nabahala yung anak na mamamatay doon sa September. Kinapos yung asawa niya, ano kailangan kong gawin? Sabi nung asawa niya, sige, magpa-second opinion tayo. Ang kakangangan, diba? Hindi na pa ako ng second opinion, pwede na pang uhula, may second opinion. Pumunta pa sila sa ibang sikat na manguhula. Alam niyo, nakigulat nila, parehas yung sinabi. Hindi nila sinabi na nagpanghulan sila prior na mamamatay daw September, totoo ba yun? Wala silang sinabing gano'n. Ang sinabi ng pangalawang manghuhula, you will die in September. Lalo sila ng bagabag kasi dalawa na yun Parehas pasikat yun. Ibig sabihin, sure for to, mamamatay ako sa September. Ganon siya kabahala. And one time, habang bumibili sa grocery, sobrang desperado na siya. Sabi ng mga shaman o mga manghuhula, kailangan natin mag-ritual sa bahay mo. Ang halaga ng ritual para sa 150,000 in pesos. Kailangan natin mag-ritual sa bahay mo para mapaalis yung mga spirito, para mapalayas yung mga spirito. Kung ano-ano mga ritual ang nire-require sa kanya. Hindi nakaschedule na siya. Nakaschedule na siya na by next week, sige gagawin natin yun para hindi matuloy yung kamatay ko in September. And one time, habang siya ay nasa negosyo na which is a convenience store, habang siya ay nakakahera doon, biglang may lumapit sa kanya na Christian. Bumibili lang siya.
Tapos, nung paalis na yung Kristiyanong yun na matanda, ang sinabi niya lang sa kanya, believe in Jesus. Maniwala kay Jesus. Sa alis na siya. Parang greetings ba? Parang sa alis, di ba? Sabi niya, God bless, God bless. Parang gano'n sa kanila. Sa kanya, sabi niya, believe in Jesus. Paalis na siya. Bilang nagtanong siya, syempre balisahan siya, desperado na yung taong mamamatay na. Bilang niya, no, wait lang po. Ano ba mangyayari kapag naniwala kay Jesus? Sabi ng matanda, kung naniwala kay Jesus, magiging anak ka ng Diyos. Ano kung mangyayari kapag magiging anak ka ng Diyos? Upo kayo, usap muna tayo. And then yung Kristiyano yun na matanda, nagpa-explain sa kanya. Na-explain niya na kapag naging anak ka ng Diyos, mapipigilan yung destiny mo dito sa mundo. Na kung ano man yung destiny ng kapalaran ng isang tao, mapipigilan yun. Hindi yun matutupad. Eh, ano kailangan mong gawin? Eh, paano yun? Nakaschedule po ako next week. May pupunta mga mamumuhol sa bahay. Magbabayad na nga ako eh. Pwede bang ituloy na natin usapan na to after nung ritual? Eh, hindi. Ngayon tayo. Sumama sa akin, sumapunta tayo sa simbahan namin. Sumama siya, sakto na that time, meron silang service. I'm not sure if it's a weekend service or weekday. Sinama niya yung tao yun sa simbahan. At nung nandun sa simbahan, namulat yung mata niya sa good news. Namulat yung mata niya tungkol dito sa gospel na pinag-uusapan natin. At tumanggap siya kay Jesus. Ang tinanggap niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Kinansel niya na yung ritual na naka-pending. Hindi ko na kailangan yan. Ito na kailangan ko para sa Jesus lang. And then that day, na na-realize niya na si Jesus na yung kailangan niya. Dumating yung September, hindi siya namatay. And until now, na ilang September na yung dumating sa buhay niya, hindi siya namatay. Because of the faith na nagbago. Diba? Nakita pa natin kanina kung gaano kapangit yung kapalaran ng tao na kailangan pa natin pagdahanan niyo. So we need someone na mag-akalis sa atin sa kapalaran yun. At yun ang pinadala si Jesus. So now, yung ating destiny, pagkatapos natin sa panatayanan, si Jesus bilang Kristo, nagbago yung ating destiny. Bilang mga anak ng demonyo dati, napalitan yung ating identity. Yung ating espiritu, nakatakas na bilang anak ng Diablo, kundi napalitan na bilang maging anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Dati ang akala ko lahat ng tao anak ng Diyos, kahit hindi nagsisimba, kahit hindi naniniwala. Mensahe pa nila sa talas yun. Kahit hindi ka maniwala, kahit wala ka namang gawin, anak ka naman ng Diyos. Hindi yun pala totoo. Ay, linaw din sa Bible. Lahat ng tumanggap at sumampalataya, sila lang yung may karapatang maging anak ng Diyos. So kung hindi natin nagawa itong requirement na to that we did not accept and had faith to Jesus, hindi pa tayo anak ng Diyos, technically. Iba pala yan doon sa unang ipinasok ni Satan sa utak natin na kahit wala kang gawin, anak ka naman ng Diyos. Hindi. Sabi sa Bible, ang mga anak ng Diyos ay yung mga tao lang naniniwala at nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaya minsan, nung naging malinaw sa akin to, at nakakita ako ng mga tao na alam ko naman na hindi pa sila tumatanggap o hindi pa sila nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus at kiniklaim nila na anak sila ng Diyos. Nakikita ko yung gawa ni Satan sa kanila para gulugin yung utak nila na paniwala sa bagay na hindi naman totoo. Bakit sa club noon na all your life, akala mo naniniwala ka sa Diyos, tapos pagkapatay mo, biglang welcome to hell. Diba? Nakakatakot. No? Kasi nga, ganun si Satanas kumikilos. He always make sure na mapipigilan niya lahat ng tao para marinig at makita yung katotohanan. Double time siya palagi. Next po. Ngayon, ang tanong, kung naniwala na tayo at nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus. Ito mga destiny, sabi kanina, huwag ipigyan yung destiny. Ibig sabihin ba mawawala ang itong mga to? Yung A, sure yan, na mapapala na yung ating identity. Hindi na tayo ang sagot to devil, we become the child of God. Itong P, C, and D, itong idol worship, mental problem, physical problem, may experience pa rin natin siya. Bakit? Mamaya i-explain ko po. Itong afterlife problem, yung mapupunta sa impyerno, cancel na rin yan. Hindi na rin siya matutuloy. Yung generational curse, pwede pa rin siya mag-manifest. Ngayon ang tanong, bakit? Akala ko ba mapapalitan na yung kapalaran ko once I believe in Jesus and have faith within?
Bakit nandiyan pa rin yung mga yan? Ngayon, kapag naniwala na tayo kay Jesus at nanampalataya na tayo bilang siya yung tagapagligtas ng ating buhay, lahat ng problema na ipaparating niya sa atin, actually hindi na ito mga problem. They are just reminders para sa atin in a form of a problem or situation. Uubusin niya yung pera mo. Gagawin ka niya mahirap. Ibabankrupt ka niya, simula sa pagiging mayaman, ibabankrupt ka ni Lord. Bakit? Just to remind you na nagiging Diyos mo na naman yung pera. Baka ipa-cool off kayo ng girlfriend mo or boyfriend mo kasi nakikita nila na Diyos mo na yung jowa mo. Parang nawawala ka na naman sa ulo. Papapakapalit mo na kita. No? Morbid ba ang Panginoon? Actually, hindi. It's love. It's love. Pagmamahal yun. Yung mga magulang ko dito, kapag nakita natin yung anak natin, let's say nag-aaral yung anak natin, tapos bigla mo nakita na sobrang addict sa cellphone. Araw-araw, umaga, gabi, nag-TikTok, nanonood, sleeping game. Yan. Tapos, tingnan natin na yung kanyang performance sa school, which is dapat yung priority niya, nakukompromise, ang baba ng grade, puro cellphone. Ano yung gagawin ng magulang? Puro cellphone, grounded. Wala ko yung cellphone. After weeks or months, makita mo yung bata, nag-aaral na, tumataas na yung grade. Ano gagawin ng magulang? Babalik yung cellphone. Diba? Okay ka na eh. You learned your lesson. Babalik yan. Ganon din ang ama sa atin. Na minsan, you will take off something sa buhay natin just to give us our lesson. Kapag nailaman na natin yung lesson na yun, babalik niya yun. Kita niya si Job, ang dami niya, may amat siya, may good family. Inubos ni Lord sa kanya, binigyan pa siya ng sakit. Pero once na nakita ni Job yung totoong reason kung bakit ibinanalan sa kanya ni Lord yun, ibinalik sa kanya. Yun na naman ang gusto ng Panginoon kung bakit tayo binibigyan ng sitwasyon or problema sa buhay. Kasi meron siya lesson or message behind that. At kapag nakita na natin yon, ibabalik ka naman sa atin yun. Ang tanong, ang tagal ko na dito sa sitwasyon na to, bakit hindi ako makatakas-takas? Isa lang ibig sabihin nun, baka yung message siguro na gusto iparating sa atin na Lord, hindi pa natin nakikita. O pwede nakita mo natin siya, pero hindi siya malinaw. So we have to be aware of that. So ang ibig sabihin daw, pakikita natin na kahit na nananapat tayo sa Panginoon, meron pa rin tayong Diyos-Diyosan sa buhay. Meron pa rin tayong mental affliction, meron pa rin tayong physical problems, at naipapasok pa rin natin yung curse. Bakit po kaya? Again, sabi kanina, ang tagal natin naging child of the devil. Sabihin, ang tagal mong namumuhay. Sobrang invested si Satanas sa atin. Ang tagal kanyang binantayan. Sabihin, parang yung espiritu natin, pag iniwalay natin sa katawan natin, makikita mo yung espiritu, sobrang daming tato. Kasi tinatokan na yun ni Satanas. Nagtayo na si Satanas ng templo sa buhay natin. Templo na malaki at mahirap gipain. At siya yung may-ari nun at siya yung nakatira doon. Next po. May makikita tayo dito. Ito ay Satan's partisan. Ano yung word na partisan? Ipapakita akong picture dito sa inyo. Yan. Sa mga castle o sa mga infrastructure way back then, sa mga medieval age, meron tinatawag na partisan. Para siyang part ng isang building na elevated siya na part. Para ito yung partisan po. Ito lang. Yan, nakakabit siya sa isang tower. Anong purpose niya? Diyan nakatao yung warder, yung tagabantay, para makita niya kung ano yung mga nangyayari. Parang safe zone niya ba? Kapag andyan yung tao, kita niya lahat ng nangyayari at safe siya dyan. So si Satanas, nagtatayo siya ng ganyan sa atin. At in-establish niya yan. He made sure na matibay ito. He made sure na walang makakabagsak dito at ako yung titira dyan. At nasa buhay natin yun. No, ngayon, kailangan natin na malaman. We have to pray and we have to ask the Lord to give us eyes na makita kung ano yung partisan na tinayo sa atin sa Satanas. Ano ba yung mga binuo ni Satanas sa buhay ko para pigilan akong makita na kailangan ko si Jesus. Lahat naman tayo kailangan si Jesus. Minsan sinasabi lang natin yun. Pero minsan hindi pala siya totoo na naniniwala tayo. One good example is like this. Sa mga buhay natin, maraming pagkakataon, yung sinasabi natin, I believe in Jesus. Lord, naniniwala ako. Makakapunta ako sa pupuntahan ko ngayon. In Jesus' name, magandang panahon. Tara na, kasi payong ko. Tadal rin ang payong. Diba? Sinasabi lang pala natin, pero kapag inisip natin mabuti, hindi pala totoo. No? Iba pala
yung ibig sabihin ng totoo kang naniniwala at sinasabi mo lang that you really believe. Ano yung sinners partisan? Meron according to the Bible, meron tatlong mga story na nag-indicate kung ano yung ginagawa ng kalaban. Disclaimer lang po baka mapansin mo rin yun, bakit sa same time nag-uusapan natin dito? We have to expose him. Bakit? Kaya habang nakikilala natin yung gawa ni Satanas, mas nagkakaroon tayo ng chance para kontrahin yan. Si Pacquiao, pag lumalaban yan, kasi may laban siya ngayon, di ba? May laban siya mamaya. Si Pacquiao, pag lumalaban siya, hindi lang yung basta mag-training, lalalakas yung katawan niya. Di ba? Inaaral niyan kung paano kumilos yung kalaban para ma-counter niya. Di ba? Even sa soccer, sa basketball. Di ba? Ito, guardian mo yan, guardian mo yan, guardian mo yan. Bakit? Kasi kailangan may pakik ka doon sa kalaban mo. No? Even sa, kahit tayo na nga lang di ba? May makita ka, may nahuli ka na, na magnanakaw akit bahay. Picturean mo yan, ipopost mo yan. No? Kasi gusto natin na i-expose yung mga masamang gawa. Bakit? Para wala na ibang mabihag yan. Expose natin, ilantad natin kung ano yung mga gawa niya. Bakit? Para pag next time na makita natin na umaaligid naman siya, ma-identify na natin. Sabi, pero si Satanas daw, never siya nagpapakilala na si Satanas siya. Bakit? Kapag nagpakilala siya na si Satanas siya, lalayuan natin siya. Kaya ang ginagawa niya, he always pretend. Nagpapanggap siya bilang Diyos, nagpapanggap siya bilang anghel, nagpapanggap siya bilang mabuti, para paniwalaan natin siya. Kung baga nagmamaskara yan na maganda, so, ganda nito, maniniwala ko dito. Best friend tayo So, bigla na tatanggal yung maskara. Surprise, isa talaga ako. Parang gano'n yung ginagawa niya. Tama naman, di ba? Kung magpapakilala si Satanas, hindi natin yun i-entertain. Pero kung magpapanggap ka bilang mabuti, lalapitan natin siya. Nagpapanggap din siya ang ginagawa niya. Ito yung mga sinners parties na according to the Bible. We have the Genesis 3, Genesis 6, and Genesis 11. Ito yung me, my things, and my success. Ito po mga Bible verses, hindi natin makikita. Hindi natin ito makikita yung mga verse na yan dito sa chapter na to, itong mga words. Actually, yung mga stories yan na ito yung meaning niya. So Genesis 3, dito nangyari, pinapakita dito na ang mga tao, iminimold tayo ng kaaway upang maging makasarili. Na tayo yung magiging Diyos ng buhay natin. Kung baga sa isang sasakyan, dati, nung hindi pa tayo naniniwala kay Jesus, tayo yung driver. Si Satanas andito sa katabi natin. Si Jesus sa labas. Ngayon, nung naniwala na tayo kay Jesus, pinalabas natin sa Satanas. Pinapasok si Jesus. Pero siya yung nasa tabi. Ikaw pa rin yung nag-drive. Diba? Parang ganun yung nangyayari. Sabihin, kahit tayo mga Kristiyano, na meron na tayong Diyos sa buhay natin, we already have Christ in our life, pwede pa rin na meron pa rin tayo me. Ano yung me problem? Ibig sabihin, everything na ginagawa natin na tungkol lang sa pagsarili ko, ay gawa ng kaaway. Isa po sa na-realize ko to. Dati, actually, bukod sa akin, kasi hindi na ako nadami ng iba. Ako mahilig kasi ako ng mga concerts, ng mga Hillsong, Planet Shakers. Gusto ko umatin. Bakit? Kasi napupustos ako dun Sarap ang pakiramdam. Napupurihan ko ang Panginoon doon. I worship you, Jesus. Umiiyak pa ako pag mag-worship ako sa Araneta, sa Boa Arena, sa mga venue. Grabe, umiiyak-iyak pa ako. Sabi ko, sarap talaga magpuri sa Panginoon. Pero lately ko na na-realize na ginagawa ko lang pala yun para sumarap yung pakiramdam ko. Para maging para maging masaya ako, naisip ko, ay napuri ko yung Panginoon, nag-worship ako, ang sarap sa feeling. Doon ko na-realize, tungkol din pala sa akin yun. Akala ko tungkol kay Lord na pinupuri ko siya. Tungkol din pala sa akin yun. Ginagawa ko pala yun para ma-feel good yung sarili ko na para sumaya ako. So, it's all about me. Pwede nakantahan ko siya, pero hindi ibig sabihin tungkol sa kanya yun, tungkol pa rin sa akin yun. No? It's all about me. No? Ayoko ng ganito, kasi ayoko ng ganyan. Basta tungkol lang sa akin to. Kaya napapansin ko ngayon, sa mga, even sa kanta, even sa mga messages, lagi ang inspirational mga quotes, inspirational message, tungkol lagi sa pinapalakas sa sarili. No? Yung mga pinagdadaanan mong problema ngayon, maniwala ka lang na kaya mong pagdaanan yan. Pinapalakas yung sarili natin na, sige, kaya mo itong pagdaanan. Ngayon, pag nalagpasan natin yung problema ng tayo lang, and then, ano may isip natin? Kaya ko naman pala nalagpasan ito ng walang Diyos .
See? Binibigyan tayo ni Satan ng partisan na kaya natin mag-survive without a savior. Kaya natin mag-survive ng walang ibang tao. Ng ibang-ibig ng walang tulong ng kahit sino. Yun ang iniisip natin. At kasi, sinasabi rin ni Satanas yun. Tignan mo, na-perfect mo nga yung exam. Kasi nag-review ka. Hindi dahil tinulungan ka ng Diyos. Nag-review ka kasi. Ikaw lang yun. So, ibigay mo sa sarili mo yung credit. Bakit mo salamat na ng Diyos? Tinulungan ka ba niya? Hindi naman eh. Ganun lagi nagloloko ang kaaway. O, di ba na-promote ka? Kasi masipag ka. Na-promote ka kasi nga mabait ka. Hindi dahil mahal ka ng Diyos. Hindi, bakit? Hindi mo naman boss yun eh. Ganun lagi ang Satanas. Tinatanim niya sa atin, ang pinaka-importante bagay sa mundo ay yung sarili na. The next one is my things or physical things. Bukod sa sarili natin, ini-establish ni Satan within us na importante yung mga bagay na meron tayo. Yung physical things na nakikita natin. One thing is our possessions. Yung mga gamit natin, pwedeng sobrang halaga niyan. Yung motor ko, pag nagasgasan, magkamatayan talaga tayo. O, yung talagang laro dyan, yung side mirror, mga ano, ikaw talagang dudurong kitang bata ka. Sa mga mga tayo ugali. No? Yung mga ganun. No? Ako, pag mumotor ako, habos, ito talagang sasakyan na to. Ang kulit-kulit. Bubuhilag mo nga yun mamaya. Kasi alam mo, pag ginugitan ko yun, masasaktan din siya kasi valuable sa kanya yung gamit niya. Ganun si Satan. He always makes us invested to things. Itong my things, actually, hindi lang yan gamit. Diyan papasok din yung mga persons. Diyan din papasok yung family. Diyan papasok yung relationships na sobrang halaga sa atin na magkamatayan na basta hindi ko ito papakawala. Meron sa story na narinig ko. Ang sabi ng tatay, kasi yung anak niya nagkakaaway-away. Sabi niya, kahit ibenta ko yung kaluluwa ko sa demonyo, basta magkapatid lang kayo gagawin ko. See, ganun kayo importante sa kanya relationship sa mga anak niya, na it becomes his idol at hindi siya aware doon. Na nagiging Diyos niya na yung relationship ng mga anak niya. That is a message of Satan. So this is the partisan of Satan na binibigay sa atin. Yung anong mga meron tayo, relationship things, even people, kahit yung mahal sa buhay, pwedeng dito siya papasok. Na mas mahalaga na yung anak ko kaysa sa Diyos. Mas mahalaga yung asawa ko kaysa sa Diyos. Mas mahalaga na kung sino man yung mga yan kaysa sa Diyos. That is the message of Satan. But it doesn't mean na hindi na sila papahalagahan. No? Kasi sinipa yung anak ko. Uy, gano'n mahalaga eh. Gano'n. Binigay pa rin sa kanila. Binigay pa rin sa atin sila ng Panginoon to be a steward na pangalagaan sila. Ang ayaw na mangyari ng Panginoon na mas angat na yung blessing kaysa sa nagbigay ng blessing. Di ba? Mas importante yung nagbibigay ng blessing, and that is God. Mas importante siya kaysa sa blessing na ibinigay. Di ba? Imagine mo yun, may anak ka, you give something to him, binigay mo ng cellphone, so wala na, di ka na binansig. Mas importante na ibinigay mo kasi sa'yo yung nagbigay. Minsan ganun din tayo. And that is the work of Satan. Again, we cannot prevent that because our state is sinful. Next, ang ating mga success. Sa Philippines, even the world, kapag sinabi natin ang tao ay successful, ano yung natin naiisip? Itong tao ba successful to? Bakit kaya? Ano kaya pwedeng naging dahilan? Mayaman. O yun yung una, may pera. Kung may pera, successful yan. Ano pa? May power. May politika, may sarili kumpanya. Maraming connections. Walang sakit. Ganon yung success na iniisip natin. And that is the message of Satan. To define success in a very wrong manner. Sa mata ng mundo, success naman talaga yun. Hindi ba success yun na magkaroon ka ng magandang bahay, ng pag-aari at magandang buhay? That is success. Pero yun ay sa mata ng mundo. Pero kung titignan sa Bible, ano ba ang totoong success? Hindi yun. Hindi. Sige nga, isipin natin, may dalawang tao. Si John at si Peter. Si John, napakayaman niya. Napakayaman. Laging nag-charity work. Pag may baha, pupunta sa mga evacuation center, bigyan ng mga pagkain, bigyan ng mga pera. But he did not accept Jesus. Wala siyang Jesus ang mundo niya.
Yan si Peter. Si Peter, ito napakamakasalanan naman ito. Nagmumura, magagalitin, ang dami ginagawang masama. Pero dumating yung araw na na-realize niya how sinful he is and he accepted Jesus kasi nakita niya kailangan ko ng buhay sa akin. Pag namatay itong dalawang to, sino yung makukulit ng langit? Si Peter? Si Peter na makasalanan pero tumanggap kay Jesus o si John na napakabait at dami ginawang mabuti pero walang Kristo. Sino yung makukulit ng langit? Si Peter, kahit masama siya, because he already have Jesus in his life, mapupunta siya ng langit. Sino ngayon ang successful sa kanila? Di ba? Ang success natin, pwede dito sa earth. Pero, saglit lang to. Baka 15 years ka ng success, pag namatay ka, impyerno ka din. Iyon mo kung successful ka pa. Diba, sa story sa Bible, yung isang mahirap at isang mayaman na kumakain, yung mayaman, tapos siya nabubulot ng mga mumo, ng mga kanin, yun yung kinakain ng pulubig. Pero yung pulubig yung may Diyos sa buhay nila. Nung namatay sila parehas, nasa langit yung isa, yung mayaman, nasa impyerno. Sino ngayon na totoong successful? Diba? So, binubulag tayo palagi ni Satanas na you have to be successful in this form. Kailangan mayaman ka. Kailangan wala kang sakit. Kailangan wala kang magkaaway. Yun yung successful. Message ni Satanas yun. Para hindi natin makita kung ano ba talaga yung totoong meaning ng successful according sa salita ng Diyos. At ang totoong successful na tao ay yung tao may Kristo sa buhay. Yun lang yun. Kahit wala tayong pera, kahit wala tayong mga bagay na kinaiingitan natin na meron sa iba, kung meron tayong Kristo, yun na yun eh. Wala na ibang usapan. Successful na tayo. Kaya nga, di ba, hindi naman lahat ng mayaman masaya. Hindi naman lahat ng may power. Relax sa buhay. Minsan nga mas problemado sila eh. Di ba? Isipin nyo yung isang tao na napakayaman, nasa kanya lahat. Solve na ako sa buhay ko. Hawak talaga ni Satan yung buong pagkatao niya. Bakit? Kasi feeling niya wala na siya ibang kailangan. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Sa akin na lahat eh. And that is a work of Satan. And we have to expose his works. No? Bakit? Bakit natin kailangan malaman kung paano kumikilos si Satanas? Kasi every time na makikita natin kung paano kumikilos si Satanas sa buhay natin, nakikita din natin yung sarili natin na kung paano tayo nabibihag sa Kanya. Di ba kaya nga yung konsensya, na-realize natin pag nagawa mo na. Hindi naman tayo nakakonsensya kapag during na ginagawa mo siya eh. Or kahit before na gawin mo siya. Ma-realize mo yan after mong gawin yung bagay. At yun yung purpose. Di ba? Si Satan, lagi tayong ginugulo. Lagi tayong ginagambala. Pero hinahayaan ni Lord yun na mangyari. Bakit? Gusto ba tayo ni Lord na mag-suffer? Hindi. Para magkaroon tayo ng reminder na ito yung sarili ko, na kahit may Diyos na ako, kailangan ko pa rin si Jesus na yun. Hindi ko lang siya kailangan nung time na nagpabautismo ako, kailangan ko siya ngayon. Mamaya magkasama ulit, kailangan mo ulit siya. Yun yung gusto mensahe ng Diyos sa atin. That we need Jesus, hindi lang isang beses. We need Him every day. We need Him every single moment in our life. Hinahayaan niya na magkaroon tayo ng problems and situations para makita natin yun. Kapag dumating na tayo sa point na lahat meron na tayo, nakakalimutan natin siya. That's the reality. Kapag may pera tayo, kapag masaya tayo sa buhay natin, sobrang bihira na nakakapagdasal tayo para magpasalamat. Sobrang bihira na naisip natin siya. Bakit? Solve ka na eh. Okay na ako dito eh. Pero kapag wala ka, pansin nyo, kapag mayroon tayong nawala, may namatay, may ubos ng pera, may kailangan mo ng tulong, tsaka tayo ang close kay Lord. Yun yung purpose niya. Kasi kapag wala tayo, alam niya doon tayo mas lumalapit. Doon tayo mas nakakakita na kailangan po ng tulong. At yun yung ma-realize na, yun yung gusto ng Panginoon na ma-realize natin every time. Gusto ma-realize ni Lord every day sa ating mga buhay na kailangan natin siya. That's it. For our conclusion po, sana pagnilayan natin ito at paglabas natin dito sa simbahan ito, we see how God works in our life. Na kung paano hindi kayang lamangan ni Satanas yung gawa ng Diyos. Na kahit gumagawa ang kalaban ng paraan para guluhin tayo,
Si Lord lagi tayong sinasagot. Paulit-ulit man tayong sinisipa o tinutumba ni Satanas, ang Panginoon paulit-ulit tayo yung sinasagot. God gives us problems for us to see our spiritual state and to conclude that we need Christ every single time. Sabi ko po kanina, di ba? Hindi pa rin agad mawawala yung spiritual problem natin na nag-idolize tayo ng mga bagay, tao, or something. Kasi nakatatunan nga siya sa atin. Kailangan natin yung tibagin. Pero, hindi natin kayang tibagin ng tayo lang. Yung partisan na tinayo ni Satan, hindi natin yung kayang sirain. At isa lang yung kayang sumira. May kayang sumira. And that is Jesus. And every time na makikita mo, ay, partisan na ni Satan. Tungkol sa sarili ko. Ay, partisan na naman ito ni Satan. Tungkol to sa success ko. Partisan na naman ito ni Satan. Tungkol to sa possessions na meron ako. Tungkol sa family ko. And every time na makikita natin yun, tsaka natin ma-realize that I need Jesus. I need a Christ. I need a Savior because I fail every time. And that is the gospel that God wants us to reveal. Now, challenge is sa atin is hindi naman totally to counter our problems. Isa sa mga steps para mabago yung ating spiritual state is to see yung mga works ng mga tao. Kaya nga nakaraan pag may sinishare ako sa music team, wala nagbabago sa akin sa mga ginagawa ko. Pero ako blessed ako kasi may mga realizations ako na nakapagsalita ako na hindi maganda. Ano pa rin talaga, kailangan ko pa rin talaga ng Christ. So, it's a blessing. Kasi hindi naman lahat ng tao nakaka-realize agad. So, let us always pray and panghawakan natin yung salita ng Panginoon. And let us always call the Holy Spirit na siya yung lagi mag-remind sa atin kung gaano tayo kakulang, kung gaano tayo kapalyado, at kung gaano natin kailangan ng tulong ng ating tagapagligtas. Now, pwede mo ba tayong lahat kimuko? And let us spend a minute for our personal prayer and ask the Lord, the Holy Spirit, to help us to see the works of Satan that hinders us from seeing God's glory. Linginin natin na nawa ang Panginoon bigyan tayo ng mata at puso na kaya makita ang mga bagay na Spirit.